Oh, yan. May box ka na naman. Pinagalitan sarili. Hello, guys. May box tayo. Pasabay ko rin to sa kapatid ko. Dumating kanina, kaya bubuksan ko. Actually, nabuksan na nila to. Pero hindi ko na talaga alam kung ano ang laman nito, guys. Siguro ang iba dito ay naitanim na niya, pero inaprot niya lang kasi nga iuwi na sa akin. So, titingnan ko kung anong laman. I-open ko na, guys. Ang seller, hindi ko na sigurado kung kanino galing ito. Try ko lang kung maalala ko pa, guys. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung ano yung in-order ko sa kung kaninong seller. Kasi nga, laging pasabay na lang ako. Hi! Merong continuation tayo ng mga pamigay na aloes. Ayan. Ay, nakakatuwa. Oh, 'di ba? Kitang-kita ko agad si Vivian, guys. Ito si Vivian. Galing ito kay Herlets, si Ines Binget. Naitanim na niya ito. Tingnan niyo yan, oh. Ang dami ng roots. Buhay na buhay na. Sana mag-violet din ang kulay ni Vivian dito sa akin. Mag-purple. Yan, mafarina si Vivian, guys. Hindi ganun katigas yung dahon. Pero dahil siguro sa biyahe, hindi naman siya hindi naman din siya kuluntoy. Yan, may pa-free na aloe. Bigay ito ng kapatid ko, guys. Yan, dalawang klase yung dumating nung isang araw. Tapos ito yung mga kasama. Kasi nagmamadali na silang umalis nung nakaraan. Kaya siguro hindi nasama itong iba. Meron na siyang pinadala na ganito. So, 3 na. Ito, parang ganito din yung isa. Dami niyang aloe na in-order kasi. Tapos, pinamimigay niya. Meron kaming arte sa kanyang order. Yan. Saan ko ba to na-order? Hindi ko na maalala kung saan ko na-order ito, guys. Yan. Buhay na buhay, oh. Parang madudumihan ito sila sa lupa. Yan, oh. At saka basa, guys. Good luck na lang. Mukhang si Starlight ito, guys, na hindi ko na siya makilala, guys. Pero pag ano naman din, pag mag-stress na yung mga yan, guys, ay makikilala ko na. Minsan talaga kailangan ma-stress muna ng plants natin bago natin makilala yung kanilang ID. Kapag green na sila, ay mahirapan na tayong i-identify din talaga. Ito bagong dating. Ayan. Ellen. Si Ellen. Meron din tayo ditong burrito. Yan. Buhay na rin sa kanya. Sino kaya to? Buhay na rin, guys. Oh. May Fred Ives na pala ako na crested, guys. Meron pa naman akong in-order na isa. Baka ano to? Baka bigay lang ng kapatid. Pero in-order ko ata ito. Yan. Akala ko wala akong order na Fred Ives na crested. Umorder pa tuloy ako ng isa pa. Minsan talaga, guys, kapag wala tayong listahan, order na lang tayo ng order. Yan, si Luella na crested. Meron na akong Luella na crested eh. So, marami na sila. Parang Starlight din siya, guys. Ayan. Parang Starlight siya. Ayan. Hindi lang stress. Isang clump ng Starlight. Blade Runner. Buhay na, oh. Kailangan ko itong itanim agad, guys. Kasi magda-dry out yung kanyang mga roots kapag hindi ko itanim. Sayang naman. Kung mangingitim lang yan sila. Dapat hindi yan abutan ng pangingitim at naitanim ko na. Si guys, Sedum clavatum. Yan siya. Kasi meron akong palatandaan kung Sedum clavatum ba siya. Bigay lang to sa akin ng kapatid ko. Ito din. Yan, ang cute lang, guys. Bigay lang din. Bagong dating din ito. Kung bigay lang din niya. Yan. Sedum aurora. Jelly beans. At saka si banana. Stress, oh.
Tingnan nyo, ang ganda. Naitanim na rin niya ito, guys. Galing ito kay Herlets din. Merong pink jadelet. Parang comic tom to, guys. Titingnan ko pa kung may order ba ako na comic tom. Yan, ang daming ang dami niyang puno. Pero kunti lang yung kanyang dahon. Naglalagasan yung kanyang dahon. So, yun lang, guys. Yun lang naman. Tanim ko na to agad. Gaya ng nakaraan, guys, ay nahuli din tayo sa pagtatanim sa kanila. Buti na lang talaga at yung mga roots ng ating plants ay hindi nasira, guys. Hindi sila natuyot. Kaya, ayan, fresh na fresh pa rin. Siguro dahil yan sa lupa na nandyan sa kanyang mga roots. So, itanim ko na sila. Na-delay ako ng mga ilang araw. 3 din ata, guys. 3 araw na delay ako ng tanim. So, yan si Blade Runner, guys. Healthy ng roots niya. Sana lumaki din siya dito sa akin. Nag-adjust na ako sa aking soil mix sa kanila, guys. Lalo na ngayong tag-init dahil alam nyo naman na hindi ako nakapaladilig din talaga. Ang ingay ng manok. So, yun, ito, 70% na compost and 30% na rice hull. So, yun lang talaga ang nakahalo. Wala nang iba, guys. Ubos na kasi din yung pamis ko. Ayan. Mas nakakapag-absorb kasi ng water yung compost kaysa sa rice hull. Lalo na, guys, kapag sobrang natuyuan na talaga yung rice hull. Naku, ang hirap niyang diligin, guys. Ang hirap niyang i-moist. Hindi niya ma-hold masyado yung tubig na ilalagay mo. Lalagyan ko lang to siya ng support. Kasi medyo tumabingi nga siya. Ayan. Mabait din naman ito si Blade Runner daw sa lowland. Sabi ng iba. Meron akong isang ganito din ang itsura, guys. Pero wala yung ID. Pero sa tingin ko, parang Blade Runner din yun siya. Ayan. Dagdagan ko lang siya ng isa pang stick para hindi talaga siya gagalaw. Para yung roots niya ay hindi ma-disturb. Itatanim ko na rin itong si Chloe, guys. Ayan siya. Buhay pa rin naman yung kanyang roots. Medyo maputla nga lang siya. Kasi baka hindi siya naarawan dun sa kapatid ko din. So yan, yung roots niya ay puti pa rin, which means healthy pa siya. Lalagyan ko rin ito ng stick para hindi matutumba kasi ang bigat na kanyang ulo. Sa Fred Ives naman, guys, si Crested Fred Ives ay yung kanyang stem, nagilusaw, guys. Ganito din ang nangyayari sa Fred Ives ko dati. Siguro dahil marami siyang nakastock na water dyan. Hindi naman to siya nabasa, pero nagkakaroon din talaga siya ng stem rot. Ayan. Aalisin ko lang yung mga nagmashi. Ayan, ginunting ko na siya, guys, para wala talaga yung bulok. Ayan siya. Yung iba naman ay wala naman. Yung iba lang yung may manipis na part. Siya yung mayroong mashi. Ito din isa, pero tuyo yan siya, guys. Medyo meron lang balik. Clump ito siya, guys, pero naghihiwalay-hiwalay. Hindi ko lang ito diligin siya para hindi hindi siya mabulok ng tuluyan. Alisin ko lang ang mga dry leaves nitong ating Haworthia, guys, na variegated. Hindi ko alam yung exact ID niya. Yan, para malinis na siya. Hindi naman ito masyadong nagda-dry ng leaves, lalo na kung hindi mo naman siya pinaarawan. Lalagay ko lang din ito sa hindi maaaraw na area. Hindi ko alam, guys, kung ito ba yung si Silver Rose or si Waradi. Pero yan, buhay naman yung kanyang roots at hindi nagda-dry kahit wala masyadong soil na nakakapit sa kanyang roots. At yan siya. Tatanim ko na rin. Para lang siya si Mensa, guys. Yan. Medyo maputla nga lang. Pero magkukulay din yan siya. Ayan, ang Sedum Aurora, guys. Ang dami na niyang aerial root. Pero parang normal yan siya sa lowland talaga, guys, na nagkakaroon siya ng maraming aerial roots.
Kasi meron ako dito dati, sobrang dami din ng aerial roots kahit naman dinidiligan ko siya. Siguro, hindi ko alam kung bakit hindi siya na ang dami talaga niyang aerial roots. Yan, so far okay naman yung kanyang mga roots. Buhay pa rin naman. Okay pa rin si Crested Luella, guys. Ayan, meron pa rin siyang buhay ng mga roots at hindi yung kanyang dahon, hindi nagkuluntoy, guys. Meron nga lang mga dry leaves pero hindi ko na inalis yung iba. Ayan, ang napakaganda natin si Vivian, guys. Yung kulay niya ay nagkakaroon ng konting kulay at saka hindi na masyado matigas. Yung dahon niya, guys. Diba dati parang kuluntoy siya. Ngayon hindi na masyado. Nakaka-adjust na siya. At yung roots niya ay buhay pa rin. Ayan siya. Medyo tumabingi nga lang siya. Kasi sa katagalan na nakahiga, lalagyan ko rin siya ng support para hindi matumba. Ayan siya. Ang napansin ko sa comic tom na to, guys, ay ang dami niya mga brown na ganyan sa kanyang stem. Kaya ang ginawa ko ay pinutol ko siya sa banda na wala ng root. Tapos hindi naman siya patay, guys. Kaya lang, hindi na kasi tumutubo dyan sa brown banda yung mga roots, mga new roots. Kaya inalis ko na. At saka as much as possible, dapat sana ay nakabaon sila yung hanggang doon sa may brown. Pero masyado na kasi mahaba. So kapag nag-develop pa yung mga brown na yan ay i-uproot ko na lang siguro at saka puputulin. O di kaya naman ay behead ko na ito sila kapag stable na. Ayan, nililinisan ko na rin. Ang dami din kasi niyan dead na sanga. Hindi ko alam kung ganyan ba talaga si Comic Tom, guys. Looking healthy pa rin naman itong si Clavatum natin. Ayan siya. At hindi siya naghihiwa-hiwalay, guys. Iisang stem pa rin sila. At saka yung dahon niya ay hindi naman nag-dry out din. Yan. Mukhang okay naman ito siya dito sa lowland. Kasi meron naman ako nabubuhay din na sedum clavatum. Ayan. Ilang days na rin yun at so far okay naman siya. Ayan. Nilagay ko lang siya sa recycled na pot. Tapos yun na. Linis-linis lang ng konti, guys. Yan si Sedum burrito. Naalis yung mga dahon niya, guys. Ang bilis din kasing malagas na sedum, guys. Anang burrito talaga, guys. Kaya yan. Yan, nialis ko na rin yung isang sanga na yan para ma-propagate. Kasi siya. Nakabaluktot. Gusto kong yung tumayo siya pataas. Ayan. Siguro dahil yan sa biyahe. Tapos sobrang dami talaga ng mga dahon. Ilalagay ko lang din dyan yung mga dahon na naputol, guys. Wala pa rin roots itong si Pink Jadelet, guys. Pero okay naman siya, hindi naman siya nag-dry out din. Yan, sana mabuhay kasi yung mga jadelet ko dati, 'di ba? Parang hindi lumalaki, guys. So, ito, nag-adjust na ako sa soil. Ang napansin ko lang simula nung nag-adjust ako sa soil ay mas okay yung kanilang growth kaysa dun sa dati kong soil mix. Kailangan mo talagang hanapin kung ano yung hiyang sa lugar mo na soil mix. Yan si Starlight, guys. Inalisan ko lang ng mga dry leaves kasi medyo marami-rami yung kanyang dry leaves. Siguro dahil medyo matagal. Sa mga succulents kasi natin, iba-iba yung responses nila sa pag-a-adjust, guys. Kaya ito siya ay ang dami niya, nag-dry na leaves. Pero yung roots naman niya ay buhay pa rin naman. Ayan siya. Isisingit ko lang yung luma ko mga Starlight dito sa tabi niya. Kasi meron akong lumang Starlight. At itong bigay sa akin na pink butterfly ba to, guys? Nakalancho. Yan. Tanim ko na rin dyan sa growing pot ko. Hindi ko alam mga ID nito, guys. At guys, yung roots pala niya or yung stem niya nag-rot. Yan, kaya nilinisan ko na.
Inalis ko na. Siguro nung na-receive ko to ay nandito, ganito na to siya. Pero hindi ko lang napansin. Buti nga at chinecheck ko siya ngayon. Kasi pag hindi maalis, baka mag-progress doon sa pinaka-rosette niya. At mukhang mabubuhay pa rin naman yun. Yung banda na may, may rot. So, yan sila. At si Ellen. For me guys, parang hindi siya si Ellen talaga. Parang pink spot. Ayan. Nabusan ng pot guys. Kaya dyan na muna sila nakatanim. Ayan. Si Banana guys. Looking healthy pa rin siya. Tsaka yung kulay niya ay hindi nawawala. Ayan. Ang cute-cute pa rin niya. Ayan siya. May roots na buhay. Yung banana ko na previous banana ay buhay pa din guys. At natutuwa ako. Yun, nagkakaroon yun ng aerial roots pero nawawala din naman kapag dinidiligan ko. So, yan. Sana mag-lash pa. At maparami. Kasi ang cute ng banana. Yan, tanim ko na rin itong si Prolifica guys na ang liit. Yan siya. Ang cute. At ito na yung pinaka-last ko na iriripat guys. Ayan. Tsaka ito pala yung mga aloe. Nilagay ko sila sa isang palanggana lang. Para sama-sama sila dito. Ayan. Nag-try out na totally yung kanilang mga roots. At yung mga dahon naman ay na rin. Natutuyo na rin ng konti. Kailangan na nila ng tubig din. At yun lang guys ang ating ginawang unboxing at saka potting session. Ayan sila. Hindi ko to inilalagay sa shaded area as usual. Ang ilalagay ko lang sa shaded area ay si Haworthia at saka yung mga aloe. Ayan sila lahat. And that would be all guys. Thank you all for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and give it a like. And see you on my next video guys. Bye bye. Addiction, you're my strongest inspiration, and I